Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1101. Bastard, even you dare to betray me. You're courting death. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Zhao Kun. Ang 10,000 mammoth force sa kanyang katawan ay biglang sumabog. Pagkatapos ng isang boom, natanggal ang kuko ni Heifeng Tianlong. Umuungol, napasigaw si Heifeng Tianlong sa sakit habang ang kanyang malaking katawan ay pinalipad ng suntok ni Zhao Kun. Gayunpaman, bumili rin ito ng ilang oras para kay Ye Zuan. Young Master Zhao, tapos ka na. Isang malamig na boses ang pumasok sa tainga ni Zhao Kun. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita ang mga kuko ni Ye Zuan na umaabot. Biglang may lumabas na dalawang malalaking kamay na ginto sa tabi niya at sinalo siya. Nakalaya na siya mula sa mga kuko ni Heifeng Tianlong, at ngayon ay nahuli siya ng dalawang gininto ang dragon catching hands ni Ye Zuan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi siya makakawala ng ganoon kadali. Lumabas ka, umuungol si Zhao Kun habang ang kanyang all creation strength ay muling umaalingaw-ngaw. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi siya makawala sa dalawang gininto ang dragon catching hands. Sa panahon ng spirit disaster, hindi mailabas ni Ye Zuan ang buong kapangyarihan ng gininto ang dragon catching hands dahil wala siyang all creation strength. Ngayong si Ye Zuan ay nasa ikalawang antas ng manifestation realm, ang kanyang lakas ng kaluluwa ay hindi mas mahina kaysa sa isang third level ng manifestation realm. Kung ang dalawang gininto ang dragon catching hands ay sunggaban sa leeg ni Heifeng Tianlong, siya ay masasikal hanggang sa mamatay. Nagbitak ang mga buto ni Zhao Kun habang hinawakan siya ng dalawang gintong kamay na nakakakuha ng dragon. Hindi niya napigil ang mapaiyak sa sakit. Kasabay ng espiritual na pag-atake ni Ye Zuan, hindi siya makawala sa mga tanikala. Para maging ligtas, hindi nagpigil si Luo Luo sa paggamit ng kanyang mga kakayahan habang inihahampas niya ang mahabang latigo sa kanyang kamay. Daang patong ng kadena. Sa ilalim ng double shackles, kahit na si Zhao Kun ay nasa 4th level of the manifestation realm, hindi siya makakawala ng ganoon kadali. Young Master, sa hindi kalayuan, ang tatlong eksperto ng Zhao family na nakulong sa spiritual sword array ay nag-alala nang marinig nila ang sigaw ni Zhao Kun. Gayunpaman, sila ay malubhang nasugatan ng 7 kulay na demonic fire ni Luo Luo. Hindi sila makawala sa mga dambuhalang espada, kaya nakatanaw na lamang sila. Sino ka? Umuungal si Zhao Kun sa kalangitan. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay magiging lingkod kita. Malamig na sabi ni Ye Zuan. Ikatlong antas ng manifestation realm. Kaya sa ilalim ng perpektong pagbubuklod na ito, si Zhao Kun ay mangangailangan ng hindi bababa sa 20 segundo upang makalaya, at ito ay nasa ilalim ng kondisyon na hindi kumilos si Ye Zuan. Si Ye Zuan, sa kabilang banda, ay maaaring magdusa kay Zhao Kun na mas masahol pa sa kamatayan sa loob ng 20 segundong ito. Nasusunog na mata, patuloy na ginamit ni Ye Zuan ang Burning Eye para pahiniin ang kaluluwa ni Zhao Kun. Ikaw kasi kaya ikaw. Sa puntong ito, sa wakas ay naunawaan ni Zhao Kun na ang pagtataksil ni Na Joya at Heifeng Tianlong ay dahil sila ay kontrolado ni Ye Zuan. Gayunpaman, hindi pa rin niya alam kung saan nanggaling si Ye Zuan. Talagang hinamon niya ang 4 na tao sa mas mataas na antas kaysa sa kanya. Kahit siya, ang numero 1 henyo ng Zhao family, ay binugbog hanggang sa wala na siyang lakas para lumaban. Sa simula, maaari pa ring umasa si Zhao Kun sa kanyang makapangyarihang kaluluwa upang kumapit, ngunit sa ika-5 segundo, ang kanyang isip ay medyo malabo. Makalipas ang 10 segundo, sobrang sakit na niya kaya namuti ang mga mata. Ang sakit ni Zhao Kun ay higit pa kaysa kay Zhou Sheng. Pagkatapos ng lahat, si Ye Zuan ay nasa ikalawang antas ng manifestation realm. Tama na, pinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at ginamit ang Eye of Control kay Zhao Kun. Ding! Nabigo ang control. Na-notify ang system. Hindi mo makokontrol. Itinaas ni Zhao Kun ang gilid ng kanyang bibig at nagpakita ng isang ngiti, ngunit sa sumunod na sandali, biglang tumigil ang kanyang ngiti. Ding! Nagtagumpay ang control. Muling nag-notify ang system.
Ang young master ng Zhao family, Zhao Kun, ay matagumpay na nakontrol ni Ye Zuan. Jibati, guru, si Zhao Kun, na kinokontrol, ay agad na nawala ang mga gapos sa kanyang katawan habang magalang nakausap niya si Ye Zuan sa kanyang harapan. Ang pangungusap na ito ay nagulat sa tatlong eksperto ng Zhao family sa spiritual sword array. Young Master, ikaw, isang dalubhasa sa pamilyang Zhao na nakulong sa spiritual sword array nagulat na sabi. Ang Young Master ng Zhao family, Zhao Kun, ay talagang tinawag si Ye Zuan Master. Si Zhao Kun, na nasa third level ng manifestation realm, ay talagang kinokontrol. Sa sandaling ito, dahan-daang lumingon si Ye Zuan at tumingin sa tatlong tao. Sabi niya, kayong tatlo, pipiliin mo ba na magpasakop o mamatay? Nang marinig ito, nanginig ng gusto ang katawan ng tatlong tao. Sumuko o mamatay. Ang tatlong taong ito ay pawang mga eksperto na na-recruit ng Zhao family at hindi miyembro ng Zhao family. Bilang karagdagan, kahit si Zhao Kun ay kinokontrol. Kung tumanggi sila, tiyak na papatayin sila. Nagkatinginan silang tatlo at sa wakas ay sabay na sinabi, "We choose to submit." Mabuti, dahil sa sagot na ito, natuwa si Ye Zuan. Napakadaling makipag-usap sa matatalinong tao. Kaagad, ginamit niya ang Eye of Control sa tatlong tao. Bagamat ilang beses siyang nabigo, ang mga taong ito ay determinadong magpasakop sa kanya, kaya mabilis niyang nakontrol silang lahat. Kung gusto ni Ye Zuan na patayin sila, hindi niya hihilingin kay Luo Luo na magpakita ng awa, at ang tatlong tao na ito ay hindi pa sana nakaligtas hanggang ngayon. Sa pagkakataong ito, direktang pinasuko ni Ye Zuan ang apat na eksperto sa third level ng manifestation realm, na isang malaking pakinabang. Pagkatapos, diretso niyang hinubad ang universe rings nila. Sa kasamaang palad, ang mga bagay sa loob ay hindi nakatulong sa kanya na makalusot. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Bagamat walang gaanong bagay, mayroon pa ring mga mineral. Matapos lumunin sila ni Ye Zuan, isang notification ang tumunog mula sa system. Matapos bumuo ng isang co-growth na kontrata kay Wei Zhenchen, hanggat kumakain si Ye Zuan ng mga ores, armas, at iba pa, lalamunan din ni Wei Zhenchen ang maraming bagay na iyon. Bilang karagdagan sa pinabilis na paglaki ng Beast God bloodline, direktang nakapasok si Wei Zhenchen sa third level ng manifestation realm. Ang iilan sa inyo, gamutin mo muna ang mga sugat mo. Naglabas si Ye Zuan ng ilang bote ng dugo mula sa DevR space at inihagis ito sa iilang tao, kabilang si Heifeng Tianlong. Pagkatapos, lumingon si Ye Zuan kay Zhou Ya at sinabing, hindi mo na kailangang pumunta sa Zhao family. Bumalik ka sa Zhou family at sabihing biglang nagbago ang isip ni Zhao Kun. Oo, guru, tumugon si Zhou Ya na may pasasalamat na ekspresyon sa kanyang mukha. Dahil ang mga taong ito ay nasa pangalawa at ikatlong antas ng manifestation realm, at si Luo Luo ay nasa unang level lamang ng manifestation realm, hindi ipinasa ni Ye Zuan ang mga taong ito sa Luo Luo. Kahit na malakas ang kaluluwa ni Luo Luo, uubusin nito ang maraming enerhiya ng kanyang kaluluwa para kontrolin sila. Gayunpaman, iba ito para kay Ye Zuan. Ang Eye of Control ni Ye Zuan ay mayroong 25 slots. Bukod dito, hindi ito kumonsumo ng enerhiya ng kaluluwa upang kontrolin sila na mas simple. Matapos ibigay ang mga tagubilin, agad na umalis si Zhou Ya. Sina Ye Zuan, Zhao Kun, at ang tatlo pang tao ay sumakay sa Heifeng Tianlong patungo sa Zhao family. Kapag narating namin ang Zhao family, sabihin sa kanila na ako ay isang henyo ng Zhou family, kaya dinala nila ako pabalik para sa pagsasanay, sabi ni Ye Zuan kay Zhao Kun. Oo, guru, agad na tumanggo si Zhao Kun. Kabanata 1102, nga pala, Zhao Kun, kailan ang huling beses na ginamit ng 8 great families ang Trans-Realm Teleportation Array? Biglang tanong ni Ye Zuan. Ang Trans-Realm Teleportation Array ay na-activate noong 1 taon. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Zhao Kun. Casual lang na nagtatanong si Ye Zuan, ngunit nabigla siya sa sagot ni Zhao Kun. Ang Trans-Realm Teleportation Array ay na-activate noong 1 taon. Gayunpaman, sinabi ng mga taong kinokontrol niya mula sa 8 great families na ang pinakahuling oras ay 2 taon na ang nakakaraan. Sigurado ka, sino ang gumamit ng teleportation array? Panipi, tanong ni Ye Zuan na nakakunot ang noo.
Sabi ng tatay ko, wala pa ako sa pamilya noon. Kakaibang senior daw ang gumamit ng teleportation array ng 8th grade families. Kasabay nito, nagdala siya ng 2 tao, isang lalaki at isang babae, paliwanag ni Zhao Kun. Isang kakaibang senior, isang lalaki at isang babae. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Sigurado na siya ngayon na ang mga gumamit ng Trans-Realm Teleportation Array ay ang Patriarch Yin Yang at Kaiju Song. Sa wakas natagpuan ko na sila. Ang puso ni Yezuan ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Master, nakita ko ang 3 taong iyon sa oras na iyon. Sa oras na ito, sumingit ang isang 3rd level Manifestation Realm Zhao Family Martial Artist. Nakita mo sila, tignan mo kung 3 yun. Panipi. Mabilis na inilabas ni Yezuan ang mga larawan ng Patriarch Yin Yang at Kaiju Song mula sa lumalamon na espasyo. Oo, sila na. Mataimtim na tumango ang Zhao Family Martial Artist. Na-control na siya ng Eye of Control ni Yezuan, kaya hindi maaaring mali ang kanyang mga salita. Sige, sabihin mo sa akin ang sitwasyon sa oras na iyon. Sigaw ni Yezuan sa mahinang boses. Noong una ay inakala niya na mali ang kanyang nahanap na lugar at hindi umalis ang Patriarch Yin Yang mula sa Trans-Realm Teleportation Array ng 8th grade families. Ngayon, tila nahanap na niya ang tamang lugar. Noon, nakikipag-usap ako sa Patriarch, kara-rating lang ng senior na iyon at tinakot kami. Pagkatapos, direktang naglabas ng milyon-milyong kaluluwang kristal ang senior na iyon. Siya ay sobrang mapagbigay at walang anumang aura. Para siyang ordinaryong tao. Halatang super expert siya kaya agad namang pumayag ang Patriarch. Panipi, inilarawan ng martial artist ng Zhao family ang sitwasyon noong panahong iyon. Ano ang sitwasyon ng lalaki at babae na iyon? Tanong muli ni Yezuan. Noong oras na iyon, sinusundan nila ang senior na iyon. Wala silang sinabi, pero mas malakas ang aura nila kaysa sa Patriarch. Makapangyarihan, marami, si Yezuan ay walang magawa. Ang martial artist ng Zhao family ay nagsasalita tungkol sa sitwasyon noong nakaraang taon. 1 taon na ang nakalipas, nalampasan na ni Song Suijing at ng Adjudicator Song ang Patriarch ng pamilya Zhao. Sa madaling salita, pinayagan ni Old Ancestor Yin Yang ang magkapatid na Song na makapasok sa Manifestation Realm mula sa Supremacy Realm sa maikling panahon. Saang lupain ang clan head mo? Nagtataka na tanong ni Yezuan. Ang aking ama ay nasa ika-5 antas ng Manifestation Realm noong nakaraang taon, ngunit siya ay nakalusot na sa ika-6 na antas ng Manifestation Realm sa taong ito. Sumagot si Zhao Kun nang hindi man lang. Nag-iisip, ika-5 antas ng Manifestation Realm. Hindi napigilan ni Yezuan na lunukan ang kanyang laway. Kung iyon ang kaso, ang lakas ni na Song Suijing at Adjudicator Song ay nalampasan na ang ika-5 antas ng Manifestation Realm noong panahong iyon. Nang makitang interesado si Yezuan dito, nagpatuloy si Zhao Kun, sinabi ng aking ama na hindi maarok ang lakas ng nakatatanda. Siya man lang ay isang eksperto sa Nether Passage Realm. Nether Passage Realm. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Bigla siyang naisip ng isang tanong at nagtanong, mabubuhay ba ang isang eksperto sa Nether Passage Realm sa loob ng 300 taon? Noon, ang matandang ninuno na si Yin Yang ay naghanap ng perpektong yin at yang dual physique sa buong 230 taon. Sa makatuwid, tinansya ni Yezuan na ang matanda ay hindi bababa sa 300 taong gulang, o kahit 400 taong gulang. Saglit na nag-isip si Zhao Kun bago sumagot, kahit na isa itong eksperto sa Manifestation Realm, kung wala silang anumang nakatagong pinsala sa kanilang katawan, maaari lamang silang mabuhay ng 200 taon ng higit. Sa mundong ito, mahirap para sa mga martial artist na gumawa ng mga tagumpay sa pamamagitan ng normal na paglilinang. Sa pamamagitan lamang ng patuloy na pakikipaglaban at pagpatay ay mabilis nilang madaragdagan ang kanilang lakas. Ang patuloy na pakikipaglaban at pagtatagal sa dulo ng buhay at kamatayan ay mag-iiwan ng mga nakatagong pinsala sa kanilang mga katawan, na nagreresulta sa maikling habang buhay. Kahit na ang sect of the God of Ghosts at Corpse King Palace ay may 1,000-year-old ghosts, lahat sila ay namatay sa spirit disaster. Imposibleng gawing Corpse King o Ghost Spirit ang isang eksperto sa Manifestation Realm. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa mga kaharian pagkatapos ng Manifestation Realm. Nakita ni Yezuan na maraming alam si Zhao Kun at nagmamadaling nagtanong muli.
Sa ngayon, ang Manifestation Realm lang ang alam niya. Hindi niya alam kung ano ang pagkatapos ng Manifestation Realm. Manifestation Realm, Nether Passage Realm, Fulfillment Realm, Fragmentation Realm, Nirvana Realm, Longevity Realm, Samsara Realm, Undestructible Realm, at Heaven Connecting Realm. Ang siyam na realm na ito ay pinagsama-samang kilala bilang 9 Realms of Heaven Connecting Realm. Ang Manifestation Realm ay una lamang sa 9 Realms of Heaven Connecting Realm. Panipi, hindi ako masyadong sigurado tungkol sa Nether Passage Realm, Fulfillment Realm, at Fragmentation Realm, pero narinig ko na sa Nirvana Realm, sa tuwing magtatagumpay ang isang Nirvana Realm expert, tataas ng husto ang kanilang lifespan. Tungkol naman sa Longevity Realm, mas nakakatakot. Sinasabi na ang isang tao ay maaaring mabuhay ng ilang libong taon. Panipi, matapos marinig ni Yezuan ang mga salita ni Zhao Kun, lubos siyang nabigla. Talagang napakaraming kaharian pagkatapos ng kaharian ng manifestasyon. Hindi nakakagulat na laging may kasabihan sa mundo, ang landas ng militar ay walang katapusan. Ito pala talaga ang simula. Ang Nirvana Realm ay lubos na nagpapataas ng buhay ng isang tao, at ang Longevity Realm ay nagpapataas ng buhay ng isang tao ng ilang libong taon. Paano ang Rebirth Realm, Unperishable Realm, at Heaven Connecting Realm? Tanong muli ni Yezuan. Sinasabi na ang Rebirth Realm ay nagpapahintulot sa isang tao na masira ang buhay at kamatayan at muling magkatawang tao. Kung ang isang tao ay hindi nasisiyahan sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, o malapit na sa katapusan ng kanilang buhay, o malubhang nasugatan, maaari silang muling magkatawang tao at maglinang muli. Sinasabi na ang mga eksperto sa Unperishable Realm ay maaaring ipanganak na muli mula sa isang patak ng dugo, maging immortal at hindi masisira. Para sa Heaven Connecting Realm, mayroon na silang paraan para maabot ang langit. Hindi rin ako masyadong malinaw tungkol dyan. Isa-isang ipinaliwanag ni Zhao Kun kay Yezuan. Laking gulat ni na Yezuan at Luo-Luo kaya wala silang masabi. Ang Rebirth Realm ay talagang pinahintulutan ang isa na muling magkatawang tao. Sa hinaharap, kung may mga eksperto na malapit nang matapos ang kanilang buhay, maaari silang muling magkatawang tao at maglinang muli. Sa ganoong paraan, mabubuhay sila magpakailanman. Kung tungkol sa Unperishable Realm, ito ay mas nakakatakot. Maaari talaga silang ipanganak na muli mula sa isang patak ng dugo. Sila ay halos hindi mapatay na mga ipis. May paraan ang Heaven Connecting Realm para maabot ang langit. Napakalakas nito. Nilunok ni Yezuan ang kanyang laway at muling nagtanong, ibig sabihin, lahat ng tao sa mundong ito ay maaaring maging isang walang katulad na eksperto sa kanilang nakaraang buhay. Oo, guro, maaari kang maging isang napakahusay na eksperto sa Heaven Connecting Realm sa iyong nakaraang buhay. Si Zhao Kun ay nagmamadaling nambobola siya. Nang marinig ito, naalala rin ni Yezuan ang kanyang sarili. Siya ay nag-transmigrate, ngunit bago siya lumipat, ang malas na si Yezuan ay namatay na. Kung gayon, siya ba ang malas na si Yezuan sa kanyang nakaraang buhay, o siya ba ang Yezuan mula sa Earth? Kabanata 1103, medyo magulo, huwag na nating isipin. Ang dati kong buhay ay ang dati kong buhay, at ang buhay na ito ay ang kasalukuyang buhay ko. Kung siya talaga ang reincarnation ng isang eksperto, bilisan mo at i-unlock ang mga minana kong alaala. Pinakamabuting bigyan ako ng lokasyon ng napakalaking kayamanan o isang walang katulad na divine technique. Umiling si Yezuan, walang kwenta ang pag-iisip ng marami ngayon. Anyway, nasa manifestation realm lang siya ngayon. Ang nirvana, mahabang buhay, reincarnation, at immortalidad ay napakalayo sa kanya. Ang iniisip niya ngayon ay hanapin si Song Suijing at Adjudicator Song, pagkatapos ay patayin ang yin yang old ancestor na iyon. Napakasimple noon. Ngayon, nakahanap na rin si Yezuan ng isa pang clue. Susunod, dadaan siya sa Interrealm Portal ng 8 Great Families at tatango sa Glazed Light Sacred Ground. Gayunpaman, para magamit ang Interrealm Portal, kakailanganin niya ang pag-aproba ng 4 sa 8 Great Families. Ito ay hindi isang simpleng bagay. Gayunpaman, mayroon siyang Zhao Kun, ang batang Panginoon ng pamilya Zhao, bilang kanyang lingkod. Hindi imposibleng gamitin ang Interrealm Portal. Makalipas ang isang araw, ang Heifeng Dragon ay pumasok sa teritoryo ng pamilya Zhao.
Ang mga checkpoint na itinakda ng Zhao family ay nabuksan lahat matapos makita si Zhao Kun at ang iba pa sa Heifeng Dragon. Anong nangyayari? Bakit ang daming checkpoint ng Zhao family? Hindi ba sila masyadong nag-iingat? Nagtatakang tanong ni Yezuan. Master, ganito po. Kamakailan lang may ilang salungatan ang Four Great Families at ang Bloodcloth Sect, kaya gustong palayasin tayo ng Bloodcloth Sect. Ang mga checkpoint na ito ay para pigilan ang mga assassin ng Bloodcloth Sect na pumasok at patayin ang mga tao ng Zhao family. Sagot ni Zhao Kun, ang Bloodcloth Sect ay hindi mahina para makalaban sa 8 Great Families, tama ba? Bulong ni Yezuan, kung magkakaisa ang 4 na dakilang pamilya, hindi tayo matatakot sa Bloodcloth Sect. Gayunpaman, ang 4 na dakilang pamilya ay hiwalay na itinatag, kaya kailangan nating mag-ingat, sabi ni Zhao Kun. Matapos marinig ito, tahimik na tumango si Yezuan. Hindi nakakagulat na si Zhao Kun ay nagmamadaling bumalik sa Zhao family. Takot siya sa mga assassin ng Bloodcloth Sect. Sa sandaling ito, dumaan sila sa huling checkpoint ng Zhao family at nakarating sa harap ng Zhao family. Ang Zhao family, ang pinuno ng 8 Great Families, ang lupain na kanilang inookupahan ay ilang beses na mas malaki kaysa sa Zhou family, at ang kanilang populasyon ay umabot sa 50,000 tao. Mayroong higit sa 100 eksperto sa Manifestation Realm sa Zhao family lamang. Sa kanila, mayroong kahit isang aura na mas malakas kaysa sa matandang patriarch ng Zhou family, si Zhou Xiong, at mayroong higit sa isa sa kanila. Ang Zhao family ay talagang puno ng mga nakatagong dragon at nakayukong tigre. Zhao Kun, nakabalik ka na. Pagkababa nila ay may lumapit sa kanila na medyo may edad na. Pangalawa tiyo, ang Zhou clan ay sumang-ayon na makipagtulungan, direktang sabi ni Zhao Kun nang makita niya ang tao. Ang pangalawang tiyuhin ni Zhao Kun, si Zhao Xian, ay hindi masyadong malakas. Tulad ni Zhao Kun, nasa 3 antas pa lamang siya ng Manifestation Realm, ngunit ang kanyang mga kasanayan sa pamamahala ay kahanga-hanga. Ang kanyang katayuan ay pangalawa lamang sa Zhao family patriarch. Sige, pagkatapos ay tatawagan na tayong 4 Great Families mula ngayon. Gayunpaman, natatakot ako na ang Bloodcloth Sect ay direktang sasalakayin ang 4 Great Families. Nag-aalalang sabi ni Zhao Xian. Second uncle, kami ang pangunahing target ng Bloodcloth Sect. Ang Zhou family ay ika-4 na antas lamang ng Manifestation Realm martial artist tulad ni Patriarch Zhou. Ang Bloodcloth Sect ay wala sa kanilang paningin, paalala ni Zhao Kun. Mas mabuting mag-ingat. Pagkatapos magsalita ni Zhao Xian, bumagsak ang tingin niya kina Yezuan at Luo Luo. Sinabi niya, ang dalawang ito sila ay mabuting kaibigan na ginawa ko habang naglalakbay sa labas. Sumama na sila sa aking Zhao family, nagmamadaling sagot ni Zhao Kun. Dati, gustong gamitin ni Yezuan ang dahilan ng pagiging disipulo ng Zhou family para sumali sa Zhao family. Gayunpaman, pagkatapos makontrol si Zhao Kun, naisip niya na ang paggamit ng dahilan na ito ay mas mabuti. Ang pagiging mabuting kaibigan ng young master ng Zhao family ay magpapadali para sa kanya na kumilos sa hinaharap. Ang iyong mabuting kaibigan. Bahagyang nagulat si Zhao Xian matapos itong marinig. Dahil si Zhao Kun ay may mapagmataas at mapagmalasakit na personalidad, ang mga maaaring makipagkaibigan sa kanya ay tiyak na may ilang kakayahan. Maingat na pinalaki sila ni Zhao Xian. Tinansya niya na si Yezuan ay mas bata kay Zhao Kun. Ang kakayahang makapasok sa ikalawang antas ng Manifestation Realm, maaari siyang ituring na isang nangungunang figure. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Kun ay ang Zhao family bilang kanyang suporta. Para naman kay Luo Luo, mas nakakatakot siya. This little girl is from the Fox clan. This is rare. Ilang taon ka na ngayong taon? Bumagsak ang tingin ni Zhao Xian kay Luo Luo. 15 ngayong taon. Matamis na ngumiti si Luo Luo. 15. Ang sagot na ito ay nagbigay ng takot kay Zhao Xian. Dapat malaman ng isang tao na noong 15 si Zhao Kun, hindi pa siya nakapasok sa Manifestation Realm. Gayunpaman, si Luo Luo ay nasa unang antas na ng Manifestation Realm. Ang kanyang kakayahan ay higit na mas mahusay kaysa kay Zhao Kun. The Fox clan is born with the ability to charm. Kung sila ay makikipag-asawa sa isang tao, maliban kung ang kanilang bloodline o kaharian ay pinigilan, sila ay isisilang din mula sa Fox clan.
Sa aking Zhao family, wala pang miyembro ng Fox clan. Kung ang maliit na batang babae na ito ay maaaring magpakasal sa aking Zhao family, ang katatagan ng aking Zhao family ay tataas ng husto sa hinaharap. Panipi, nakangiting tumingin si Zhao Xian kay Luoluo habang iniisip ang sarili. Ang kanyang plano ay hayaan si Zhao Kun na pakasalan si Luoluo at maging miyembro ng Zhao family. Sa oras na iyon, magagamit niya ang kakayahan ng alindog ni Luoluo para akitin ang mga tao mula sa ibang paksayon at makakuha ng mga sikreto. Maaari din itong mapataas ang katatagan ng pamilya Zhao. Ito ay pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Hindi, pinapatay nito ang 3 ibon gamit ang isang bato dahil ang kakayahan ni Luoluo ay mas malakas kaysa kay Zhao Kun. Mabuti, mabuti. Zhao Kun, maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Ayusin kaagad ang pinakamagandang tirahan para sa ating kagalang-galang na panauhin, nagmamadaling sabi ni Zhao Xian. Oo, pangalawang tiyo. Bahagyang tumanggo si Zhao Kun at agad na sumakay sa Heifeng Heavenly Dragon papunta sa Zhao family. Tumingin si Zhao Xian sa kanilang likuran at nagpakita ng palihim na ekspresyon. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay nag-imbita siya ng isang inmate sa kanyang bahay. Hindi nagtagal, sumakay si Zhao Kun sa Heifeng Heavenly Dragon at dumaong sa kanyang patio. Guro, may ilang mga tirahan sa tabi ng aking tirahan. Maaari kang manatili doon mula ngayon, sabi ni Zhao Kun kay Ye Zuan. The residences don't matter. Dapat mabilis kayong apat. Tumalon si Ye Zuan mula sa Heifeng Heavenly Dragon at lumapag sa lupa. Hindi na siya makapaghintay at sinabing, ang hakbang na sinasabi niya ay kumpiskahin ang lahat ng mga gamit ni Zhao Kun. Tutal, silang apat ay nasa isang misyon at hindi nila dadalhin ang lahat. Oo, tumugon silang apat, at mabilis na umalis ang 3 pang consecrators ng pamilya Zhao. Direktang pumasok din si Zhao Kun sa silid, at pagkatapos ay binuksan ang isang nakatagong array ng mekanismo, at naglabas ng isang interspatial na singsing. Kinuha ni Ye Zuan ang interspatial ring mula kay Zhao Kun at mabilis itong tiningnan. 10,000 soul crystal at iba't ibang makamundong kayamanan. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at sinabing, itong 5,000 soul crystals at worldly treasures, pumunta at ipagpalit silang lahat ng ores. Bagamat ang mga espesyal na soul crystals ay maaaring tumaas ang antas ng cultivation at lakas ng kaluluwa ni Ye Zuan, kung sila ay ipapalit sa mga ores, si Wei Zhenchen ay makaka-absorb ng 5,000 soul crystal dahil sa co-growth contract. Ito ay katumbas ng dobleng halaga. Oo, kahit na hindi alam ni Zhao Kun kung bakit gusto ni Ye Zuan ng ores, ginawa niya kaagad ang sinabi sa kanya. Habang wala siya, sinamantala ni Ye Zuan ang panahong wala na siya para kunin ang makalangit at makalupang kayamanan para sa paglilinang at pagkatapos ay espesyal na nilamon ang natitirang 5,000 kaluluwang kristal. Kabanata 1104, ngayong nakagawa na ako ng 2 soul altars, kung pinuhin ko ang soul crystals, ito ay talagang nagpapataas ng soul strength ng parehong soul altars. Akala ko kailangan kong hatiin sila ng pantay. Bigla itong napansin ni Ye Zuan. Ito ay isang magandang piraso ng balita. Sa lalong madaling panahon, ang iba pang 3 eksperto sa ikatlong antas ng Wanxiang stage ay bumalik. Sa pagkakataong ito, direktang nilunok ni Ye Zuan ang lahat ng kanilang mga gamit. Hindi na masama para sa isang 3rd level manifestation realm martial practitioner na magkaroon ng higit sa 5,000 soul crystals. Pagkatapos ng lahat, kailangan nilang linangin ang kanilang sarili. Ang kabuuang halaga ng 3 taong ito ay halos hindi lumampas sa 10,000 kristal ng kaluluwa. After breaking through to the manifestation realm, ang experience ko ay tumaas ng husto. Anong trahedya? Naghintay si Ye Zuan sa patio ni Zhao Kun nang may kaunting kawalan. Ilang sandali pa, bumalik si Zhao Kun. Young Master, pumunta na ako sa Weapon Pavilion para ipagpalit ang lahat ng soul crystals para sa forging materials. Iniabot ni Zhao Kun ang isang universe ring. Kinuha ni Ye Zuan ang universe ring at inubos ang lahat ng forging material sa loob. Ding, nakalusot si Wei Zhenchen. Na-notify ang system. Sa ngayon, nalampasan ni Wei Zhenchen si Ye Zuan at naabot ang ikatlong antas ng manifestation realm. Gayunpaman, si Ye Zuan ay natigil pa rin sa ikalawang antas ng manifestation realm at hindi makalusot.
Ang pambihirang tagumpay ni Wei Zhenchen ay maaaring mapataas muna ang lakas ng Sky Shaking Sword, pagkatapos ay mapataas ang kanyang lakas. Sa ngayon, maaari niyang labanan ang isang third level na eksperto sa manifestation realm ng mag-isa. Kung gagamit siya ng 10,000 swords, tataas ng husto ang kapangyarihan nito. Pinapatay nito ang 3 ibon gamit ang isang bato. Hindi pa ako nakakalusot, pero ngayong narinig ko na ang balita, kailangan kong dagdagan ang lakas ko sa lalong madaling panahon. Gumagalaw ang isip ni Ye Zuan. Sa ngayon, nasa Zhao family siya, ang pinuno ng 4 great families. Ang Zhao family ay may mayaman na pundasyon. Kung hindi niya ito sasamantalahin, ipapahiya niya si Zhao Kun. Ang paggamit ng Eye of Control upang kontrolin ang mga tao at kunin ang kanilang kayamanan ay isang magandang paraan, ngunit maaari niyang gamitin ang iba pang mga paraan upang kumita ng pera. May mga materyales sa lumalamon na espasyo. Nawala ang tingin ni Ye Zuan at sa wakas ay damapo sa isang tableta. Soul Condensing Pill ay maaaring magpapataas ng lakas ng kaluluwa. Hindi masama ang pill na ito. Bahagyang tumanggo si Ye Zuan. Ang Soul Consolidating Pill na ito ay maaaring direktang ipagpalit sa paggamit ng Super Devo Uring Crystal. Hindi na kailangang pinuhin ito. Gayunpaman, ang kawalan ay ang mga tabletang ginagamit para sa paglilinang ay walang silbi sa kanya. Zhao Kun, inumin ang 100 low-rank Soul Consolidating Pills na ito. Maaari nilang dagdagan ng kaunti ang lakas ng kaluluwa ng isang tao. Tiyak na mas mahusay ang mga ito kaysa sa Soul Crystals. Maaari kang magdesisyon sa presyo. Inihagis ni Ye Zuan ang isang universe ring kay Zhao Kun at sinabi mo na ang Zhao family ay may espiritong bukal. Dalhin si Luo Luo doon at linangin. Oo, guru, sagot ni Zhao Kun. Mayroong espiritong bukal sa pamilya Zhao, at ang langit at lupang Yuanqi ay napakasagana. Ito ang lugar kung saan naglilinang ang mga miyembro ng pamilya Zhao. Si Luo Luo, sa kabilang banda, ay kayang sumipsip ng Heaven at Earth Yuanqi sa kanyang sarili. Sa tulong ng Heaven and Earth Treasures at ang mga epekto ng Spirit Spring, malamang na makakalusot siya muli sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito, umalis si Zhao Kun at ang iba pa habang patuloy na naghihintay si Ye Zuan. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ang nagulat na boses ni Luo Luo. Young Master, ang Heaven and Earth Yuanqi sa Spirit Spring na ito ay talagang sagana. Bigyan mo ako ng 2 oras, at makakalusot ako sa ikalawang antas ng Manifestation Realm. Sa 3 araw, makakalusot ako sa ikatlong level ng Manifestation Realm. Nang marinig ito, ipinakita ni Ye Zuan ang isang nasisiyahang ngiti. Ang Heaven Loathing Fox Bloodline ay talagang sobrang nakakatakot. Maaari talaga nitong makuha ang nakapalibot na Heaven at Earth Yuanqi. Kung sisisihin ni Luo Luo ang Heaven and Earth Yuanqi, ang bilis ay magiging paputok. Pagkaraan ng ilang panahon, muling bumalik si Zhao Kun. Young Master, ang 100 Soul Consolidating Pills ay nagkakahalaga ng kabuoang 30,000 Soul Crystals. Kabilang sa mga ito, ipinagpalit din namin ang 10,000 Soul Crystals para sa forging materials. Pagkatapos magsalita ni Zhao Kun, iniabot niya ang mga bagay kay Ye Zuan. Ang mga Soul Consolidating Pills na ito ay direktang ipinagpalit. Ito ay mas mahal kaysa sa kung personal silang pinino ni Ye Zuan. Sa makatuwid, ang kita ay hindi gaanong malaki. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay sapat na para makalusot si Ye Zuan. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa ikatlong antas ng Manifestation Realm. Matapos niyang lunukan ang lahat, sunod-sunod na notification ng system ang narinig niya. Nakalusot siya sa wakas. Sa oras na ito, sinabi ni Zhao Kun, "O tama, Guro, ngayon lang, nakatanggap ang aming Zhao family ng balita na ang mga eksperto ng aming 4 na pangunahing pamilya sa Golden Flame City ay pinaslang lahat ng Bloodcloth Sect. Lahat sila ay pinatay ng Bloodcloth Sect." Nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Ito ay talagang nakakalungkot na balita para sa Zhao family. Ang aming Zhao family at ang Bloodcloth Sect ay may mga salungatan. Ang Bloodcloth Sect ay isang assassin organization at mayroong mga larawan ng karamihan sa mga eksperto ng aming 4 na pangunahing pamilya. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, gusto naming magpadala ng ilang eksperto na kakasali lang sa aming Zhao family para mag-imbestiga,
patuloy ni Zhao Kun. Mga eksperto nakakapasok lang sa Zhao family. Then I fit the bill. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Alam niya kung bakit sinabi ito ni Zhao Kun. Gusto niyang tanungin siya kung payag ba siyang pumunta. Gayunpaman, bago siya pumunta, kailangan niyang magtanong tungkol sa partikular na sitwasyon. Ilang eksperto mayroon ng 4 na pangunahing pamilya ng Golden Flame City. Tanong ni Ye Zuan, ang aming 4 na pangunahing pamilya ay bawat isa ay may 2 pang-4 na antas na mga eksperto sa Manifestation Realm at 5 pangatlong antas na mga eksperto sa Manifestation Realm sa Golden Flame City. Walang iniisip na sagot ni Zhao Kun. 2 eksperto sa Manifestation Realm sa ika-4 na antas at 5 eksperto sa Manifestation Realm sa ika-3 antas. Pagkatapos sa kabuuan, mayroong 8 eksperto sa Manifestation Realm sa ika-4 na antas at 23 antas na eksperto sa Manifestation Realm. Sa ganitong uri ng lakas, talagang nabura sila ng Bloodcloth Sect. Mukhang marami ring eksperto ang ipinadala ng Bloodcloth Sect. Panipi. Bumulong si Ye Zuan at muling nagtanong, kung gayon, magpapadala ba ang Zhao family ng 5th level Manifestation Realm expert sa pagkakataong ito? Hindi, ito ay malinaw na isang bitag na itinakda ng Bloodcloth Sect. Kaya naman kailangan muna nating magpadala ng mga tao para mag-imbestiga. Ang aming Zhao family ay mayroon lamang 3 eksperto sa Manifestation Realm sa ika-5 antas. Hindi natin maaaring mawala ang alinman sa kanila. Umiling si Zhao Kun. Isang bitag ha, nagmuni-muni sandali si Ye Zuan sa kanyang puso. Biglang inatake ng mga assassin ng Bloodcloth Sect ang Golden Flame City at pinatay ang lahat ng mga eksperto ng 4 na pangunahing pamilya. Marahil ay dumating ang isang eksperto sa Manifestation Realm sa ika-5 antas. Kung ang 4 na malalaking pamilya ay padalos-dalos na nagpadala ng mga eksperto, magiging isang trahedya kung sila ay mahulog sa isang bitag. Kaya naman nagpadala muna sila ng mga tao para mag-imbestiga. Si Ye Zuan ay nagtataglay ng Eye of Control at nagkataon nakakasali lang sa Zhao family. Ang Bloodcloth Sect ay walang impormasyon tungkol sa kanya. Kung pupunta siya upang mag-imbestiga, magiging napakadali. Ang Golden Flame City ay isang springboard para sa akin. Hanggat ang bagay na ito ay naresolba, ako man lang ay makakalusot sa ika-4 na antas ng Manifestation Realm. Sa pag-iisip nito, sumang-ayon si Ye Zuan, sige, pupunta ako sa pagkakataong ito. Master, nagpadala na ang tatay ko ng mga eksperto. Ito ang mapa. Kinuha ni Zhao Kun ang isang mapa at ibinigay ito kay Ye Zuan ng walang pag-aalinlangan. Tandaan mong alaga ang mabuti si Luo Luo kapag wala ako dito. Paalala ni Ye Zuan, bagamat hindi dapat nasa anumang panganib si Luo Luo sa pamilya Zhao, sino ang nakakaalam kung direktang aatake ang Bloodcloth Sect? Sa kabutihang palad, nasa Ye Zuan pa rin ang Eye of the Void. Direkta niyang nakita ang Zhao family. Kung nasa panganib si Luo Luo, maaari siyang direktang magpadala ng sound transmission sa kanya. Sa oras na iyon, siya ay direktang lilipad pabalik. Kabanata 1105. Ang Golden Fire City ay isang araw na paglalakbay mula sa Zhao family. Ito ay batay sa bilis ng isang level 3 Manifestation Realm martial artist. Gayunpaman, kalahating araw lang para kay Ye Zuan. Wala pang 2 oras matapos siyang umalis sa Zhao family, pinadalhan siya ni Luo Luo ng balita ng kanyang tagumpay. Ang kasalukuyang Luo Luo ay walang problema sa pakikitungo sa isang level 3 Manifestation Realm martial artist. Kahit na ang isang level 4 Manifestation Realm martial artist ay hindi siya kayang patayin. Pagkatapos wasakin ang Corpse King Palace, hindi na muling nagpakita ang sistema ng misyon. Ito ay isang maliit na scam. Bigyan mo ako ng isa pang misyon sa pagkakataong ito. Napaisip si Ye Zuan habang nagmamadali siyang pumunta. Tinanggap niya ang 2 chain random na misyon at natapos ang mga ito sa bawat pagkakataon. Bukod dito, ang mga gantimpala sa misyon ay medyo maganda. Ang bloodline ay ang pundasyon ng kanyang kakayahang hamunin ang mga nasa mas mataas na antas. Kung malakas ang kanyang bloodline, hindi magiging problema para sa kanya na hamunin ang mga nasa level 4 o 5. Gayunpaman, ang pinakakamakailan ay gusto ni Ye Zuan ay ang Combat Bloodline Expansion tab. Ito ay dahil mayroon na siyang 5 bloodline sa katawan.
Isa na lang ang kailangan niya para i-activate ang Bloodline Fusion System. Nagtataka siya kung gaano kalakas ang Bloodline Fusion System. Hindi alam ni Yezuan ang mga epekto ng Bloodline Fusion System. Gayunpaman, napili na ni Yezuan ang pangalawang Combat Bloodline. Ang Combat Bloodline na ito ay lumitaw pagkatapos ma-update ang system. Ito ay mas malakas kaysa sa Sword God Bloodline. Sa kasamaang palad, hindi pa niya ma-activate ang Combat Bloodline Expansion tab. Mabilis na lumipas ang kalahating araw. Pagkatapos ng kalahating araw, dumating si Yezuan sa Golden Fire City. Kasalukuyang malalim na ang gabi, ngunit hindi nakasara ang mga gate ng lungsod ng Golden Fire City. Ang Golden Fire City ay maliwanag na naiilawan at nagkaroon ng walang katapusang daloy ng mga tao. Ang mga martial artist ng Human Manifestation Realm na hindi lumitaw sa Land of the Dead sa loob ng libu-libong taon ay makikita sa lahat ng dako sa Golden Fire City. Bagaman ang apat na malalaking pamilya ay hiwalay na itinatag sa Golden Fire City, hindi sila malayo sa isa't isa. Ang Bloodcloth Sect ay talagang nagawang patayin ang lahat ng mga martial artist. Marahil sila ay nasa Level 5 Manifestation Realm. Napaisip si Yezuan habang naglalakad siya patungo sa kuta ng pamilya Zhao sa Golden Fire City. Ang Golden Fire City ay inookupahan na ng Bloodcloth Sect. Paminsan-minsan, may mga disipulo ng Bloodcloth Sect na gumagala. Naghahanap sila ng mga tao mula sa apat na pangunahing pamilya. Kalahating araw pa lang nasa Zhao family si Yezuan. Imposibleng makilala siya ng mga taong ito. Hindi nagtagal, dumating siya sa Zhao family ng Golden Flame City. Gayunpaman, wala ng mga miyembro ng Manifestation Realm Zhao family sa Zhao family. Lahat sila ay mga eksperto mula sa Bloodclad Sect. Isang pang-apat na antas lamang ng Manifestation Realm martial artist. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Sa kanyang lakas sa ikatlong antas ng Manifestation Realm, ang pagpatay sa isang ikaapat na antas ng Manifestation Realm martial artist ay hindi mahirap. Gayunpaman, dahil ang Zhao clan ng Golden Fire City ay may ikaapat na antas ng Manifestation Realm martial artist, ang iba pang tatlong clan ay maaaring magkaroon din ng isa. Kaya, kailangan pa niyang imbestigahan muna ang iba pang tatlong angkan. Nagmamadali niyang binisita ang iba pang tatlong angkan at natuklasan na silang lahat ay mayroon lamang isang pang-apat na antas na eksperto sa Manifestation Realm. Ito ay medyo hindi makatwiran. Ang apat na dakilang angkan ay may kabuuang 8 ikaapat na antas na Manifestation Realm martial artist na nakatalaga sa Golden Flame City. Bagamat posible para sa apat na pang-apat na antas ng Manifestation Realm martial artist na pumatay sa kanila, hindi ito malamang. Hindi kaya ito isang bitag, at pagkatapos ng pagpatay ng mga eksperto sa Bloodcloth Sect, diretso silang umalis. Nag-isip si Yezuan, kung sakali, nagpasya siyang maglakad-lakad pa. Gaya ng inaasahan, ang mga bagay ay hindi kasing simple ng tila. Bagamat ang apat na dakilang angkan ay nagtayo ng mga kuta ng hiwalay, mayroon pa ring palasyo sa gitna ng apat na dakilang angkan para sa talakayan. At sa palasyong ito, mayroon talagang 5th level Manifestation Realm martial artist. Isang 5th level Manifestation Realm martial artist. Kung wala akong 10,000 swords return to origin, mas magiging mahirap ang pakikitungo sa kanya. Si Yezuan ay walang tiwala. Pagkatapos ng lahat, ang 10,000 swords return to origin ay kailangan pa ng isang araw para magpalamig. Bagamat maaari pa rin siyang kumilos nang wala ang trump card na ito ay magpapa-alerto sa kaaway. Malamang hindi pa dumarating yung iba. I better infiltrate them secretly. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nagpasya na huwag makipag-away sa grupong ito ng mga asasin na nakadamit ng dugo. Agad siyang bumalik sa Zhao clan ng Golden Fire City. Mata ng kontrol. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Ang dalawang pangalawang antas ng Manifestation Realm na nakasuot ng dugo ng mga asasin na nagbabantay sa pasukan ng Zhao clan ng Golden Fire City ay madaling na-control ni Yezuan. Ikaw, halika dito. Nag-utos si Yezuan sa isa sa mga mamamatay tao na nakadamit ng dugo sa himpapawid. Ang asasin na nakasuot ng dugo ay umalis sa kanyang pwesto at sinundan si Yezuan sa isang maliit na eskinita. Anong pangalan mo? Tanong ni Yezuan. Li Gang. Sumagot ang 30 taong gulang na asasin na nakasuot ng dugo.
Ang pagkamatay at pinsala ay hindi maiiwasan dahil sa sama ng loob sa pagitan ng dalawang angkan. Bumulong si Yezuan at direktang sinaksak ang dibdib ng asasin na nakadamit ng dugo gamit ang kanyang espada. RIP. Ang pangalawang antas ng Manifestation Realm na nakasuot ng dugong asasin ay namatay kaagad. Pagkatapos, inalis ni Yezuan ang bangkay at ang Universe Ring, at sabay na isinuot ang Face Change Mask. Sa sumunod na sandali, ang kanyang mukha ay naging hitsura ni Li Gang. Bagamat patay na ang nakadamit dugo na mamamatay tao na ito, maaaring itago ni Yezuan ang kanyang sarili bilang sinumang kinokontrol niya. Kung nagkataon, ang kanyang figure ay katulad nitong nakasuot ng dugo na mamamatay tao, kaya hindi siya ma-expose ng normal. Blood-clothed sect ang naglilinang ng Blue Blood Technique. Ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng madugong aura. Natutunan ni Yezuan ang Blue Blood Technique sa Universe Ring at lumabas. Ngayon, siya ay disipulo ng Blood-clothed sect, si Li Gang. Gusto niyang gamitin ang pagkakakilanlang ito para makapasok sa Zhao Clan ng Golden Fire City. Ang Blood-clothed sect ay isang assassin organization na may napakalakas na paraan ng pagpatay. Ang mga eksperto ng Zhao Clan ay pinatay lahat sa ganitong paraan. Sa pagkakataong ito, gusto ni Yezuan na gumamit ng mga paraan ng pagpatay upang maalis ang mga eksperto ng Blood-clothed sect. Gamit ang Eye of Perception at ang kanyang espiritual na pakiramdam, nararamdaman niya ang bawat galaw ng lahat ng mga assassin na nakadamit ng dugo sa Zhao Clan. Sa kasalukuyan, sa Zhao Clan, maliban sa pang-apat na antas na dalubhasa sa Manifestation Realm, mayroong apat na ikatlong antas na dalubhasa sa Manifestation Realm. Ginamit ni Yezuan ang pagkakakilanlan ni Li Gang para makapasok sa Zhao Clan ng Golden Fire City at lumapit sa pinakamalapit na third level na eksperto sa Manifestation Realm. Habang nasa daan, nang makita siya ng ilan sa mga katulong ng Zhao Clan, agad nilang ibinaba ang kanilang mga ulo at mabilis na naglakad, hindi nang ahas na tingnan siya sa mata. Ang sektang nakadamit ng dugo ay kasumpa-sumpa. Kung sila ay magalit, ang kanilang mga ulo ay gamulong sa susunod na sandali. Hindi nagtagal, natagpuan ni Yezuan ang kanyang unang target. Ang tagapagpatupad ng Blood-clothed sect na ito ay naglilinang sa courtyard nang direktang lumakad si Yezuan. Lahat ng mga dalubhasa sa Manifestation Realm ay may mga espiritual na pandama. Kahit nakapikit sila ay nararamdaman pa rin nila ang mga galaw sa kanilang paligid. Naramdaman ng ekspertong ito sa ikatlong antas ng Manifestation Realm ang pagdating ni Yezuan at nagtanong ng hindi binubuksan ang kanyang mga mata, ano yun? Panginoong Enforcer, ang disipulong ito ay nakapulot ng mapa ng kayamanan at nais na ipakita ito sa iyo. Si Yezuan ay nagbalat kayo bilang Li Gang at sinabi, kahit na siya ay nasa ikatlong antas ng Manifestation Realm, maaari niyang pigilan ang kanyang sarili sa ikalawang antas ng Manifestation Realm sa tulong ng Disguise Math. Sa sobrang lapit na distansya, kahit itong third-level enforcer ay hindi siya nadiskubre. Oh, isang mapa ng kayamanan. Panipi, ang enforcer na ito ay nagmulat ng kanyang mga mata ng may interes. Ginamit ni Yezuan ang pagkakataong ito para lapitan siya at sabay na inilabas ang isang scroll ng balat ng tupa. Nagningning ang mga mata nitong tagapagpatupad ng Blood-clothed sect. Nang malapit na niyang purihin si Yezuan, biglang lumitaw ang tunog ng hangin. Kabanata 1106, Whoosh! Isang malamig na kislap ang pumasok sa kaliwang bahagi ng dibdib ng protector ng Blood-clothed sect. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan habang umiikot ang kanyang mga mata pataas. Ang pinakamalakas na sword technique ng Zhao family, Heart-Shattering Sword. Kahit na ang sugat sa kaliwang dibdib ng Blood-clothed sect guardian ay napakaliit na hindi man lang dumudugo, ang kanyang puso ay nahati na sa dalawa. Third level of the Manifestation Realm, patay na. Kasunod nito, mabilis na inalis ni Yezuan ang bangkay at interspatial ring ng Blood-clothed sect guardian. F***6, walang dahilan para maging napakaliit. Hindi kaya na turn in ang lahat. Sinuri ni Yezuan ang interspatial ring at napagtanto na walang gaanong laman. Tila kinuha ng mga eksperto ng Blood-clothed sect ang lahat. Gayunpaman, walang pakialam si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang Zhao family ay mayroon pa ring tatlong third level ng mga eksperto sa Manifestation Realm at higit sa 20 second level ng mga eksperto sa Manifestation Realm. Kung papatayin niya ang lahat ng mga taong ito,
ang kabuuang halaga ng pagnakawan ay magiging lubhang kahanga-hanga. Kasunod nito, ipinagpatuloy ni Yesuan ang kanyang operasyon. Sa daan, nakatagpo siya ng ilang mga disipulo sa second level ng Manifestation Realm at pinatay sila ng walang pag-aalinlangan. Sa antas ng kanyang paglilinang, marahil ay hindi na niya kailangan ng kalahating segundo para patayin ang mga taong ito. Wala pang isang minuto, ang mga disipulo ng buong Bloodcloth sect sa Zhao family ng Golden Flame City ay halos nalipol. Kasabay nito, nakakuha din si Yesuan ng malaking halaga ng kayamanan. Sa sandaling ito, binuksan ng 4th level Manifestation Realm Bloodcloak sect elder mula sa Zhao clan ng Golden Flame City ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay may hindi tama. Noong una, medyo ilang aura na ang naramdaman niya, ngunit ngayon, ilang aura na lang ang natitira. Ang mga bastos na ito, lumabas ba silang lahat para magpakawala? Nagmura ang elder ng Bloodcloth sect sa kanyang puso bago siya lumabas para tingnan. May misyon sila sa Zhao family ng Golden Flame City. Hindi nila alam kung kailan darating ang mga eksperto mula sa 4 na malalaking pamilya, kaya hindi sila mapakali. Gayunpaman, nang mag-walk out siya, nilapitan siya ng isang alagad ng Bloodcloth sect. Anong nangyayari? Bakit umalis ang lahat? Tanong ng elder ng Bloodcloth sect. Kanina lang dumating si Elder Q at kinuha ang lahat. Sinabi niya na natuklasan niya ang mga eksperto mula sa 8 pangunahing pamilya at sinimulan niyang hanapin sila, sagot ng alagad ng Bloodcloth sect. I see. Sige, mag-ingat kayo. Ang Blood Robe sect elder ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya at bumalik sa kwarto niya. Ngunit sa sandaling ito, swish, biglang narinig ang tunog ng isang bagay na bumabagsak sa hangin. Ano? Nagulat ang elder ng Bloodcloth sect. Gayunpaman, nang lumabas ang kanyang 10,000 mammoth force, isang malamig na liwanag ang pumasok sa kanyang ulo. Fu! Isang muffled sound ang nagmula sa kanyang ulo, at pagkatapos ay dahan-daw ang bumagsak ang kanyang katawan. Hindi niya maintindihan kung bakit tatambangan siya ng isang kapwa-disipulo, at ang hindi niya maintindihan ay dahil sa kanyang paglilinang sa ika-4 na antas ng yugto ng manifestasyon, talagang matagumpay siyang naambush ng isang disipulo sa ika-2 antas ng manifestation stage. Paano ito naging posible? Gayunpaman, paano niya malalaman na ang disipulo ng Bloodcloth sect na nasa harapan niya ay isang disguise lamang? Ang taong ito ay walang iba kundi si Yesuan. Tagumpay. Nagliwanag ang mga mata ni Yesuan habang mabilis niyang kinuha ang bangkay ng Bloodcloth sect's elder. Paano kung ang Bloodcloth sect ay bihasa sa pagpatay? Hindi pa ba sila namatay sa kanyang mga kamay? Sa kanyang lakas, kahit na direktang pumatay siya sa Zhao clan ng Golden Flame City, hindi siya malalagay sa anumang panganib. Gayunpaman, maaakit nito ang atensyon ng iba pang 3 angkan. Ang pinakamahalaga, ang ika-5 antas ng Manifestation Stage Bloodcloth sect ay gagawa ng hakbang. Gayunpaman, gamit ang ganitong uri ng paraan ng pagpatay upang maalis ang eksperto ng Bloodcloth sect ng paunti-unti. Kahit na ang eksperto ng Bloodcloth sect ay may mataas na cultivation, hindi niya malalaman. Kaagad, tiningnan ni Yesuan ang interspatial ring ng namatay na Bloodcloth sect's elder. Hindi masama, 20,000 soul crystals at isang malaking halaga ng mga item. Tumango si Yesuan bilang kasiyahan. Bagamat hindi siya natulungan ng 20,000 soul crystal na makalusot, maaari nitong mapataas ang kanyang cultivation at soul strength nang hindi bababa sa 30%. Susunod, lilinisin niya ang lahat ng mga disipulo ng Bloodcloth sect sa Zhao clan, na walang iwanan. Pagkatapos noon, umalis siya sa Zhao clan ng Golden Flame City at tumungo sa kanyang susunod na target. Sa Eye of Control, ang kanyang kakayahan sa pagbabalat kayo ay walang cap oras. Gamit ang parehong paraan, nilinis din niya ang Chen clan, na pumangalawa sa 4 na major clans. Sumunod ay ang ika-3 angkan, ang Sun clan. Kapag nalinis ko na ang 4 na pangunahing angkan, malamang na makapasok ako sa ika-4 na antas ng Manifestation Realm. Sa oras na iyon, makakahanap ako ng problema sa ekspertong iyon sa ika-5 antas ng Manifestation Realm. Habang iniisip ni Yesuan sa kanyang puso, ginamit niya ang parehong paraan tulad ng dati para makalusot sa Sun Clan. Sa lakas ng kanyang kaluluwa,
direkta niyang makokontrol ang isang third level na eksperto sa manifestation realm. Hindi niya kailangang patayin ang mga ito. Ang pagkontrol sa mga tao ay higit na kapaki-pakinabang kaysa sa pagpatay sa kanila. Hindi nagtagal, ang 5 eksperto sa manifestation realm ng Sun Clan ay nasa ilalim ng kontrol ni Yezuan, at lahat ng kanilang mga gamit ay nahulog sa kanyang bulsa. Sa kasamaang palad, ang mga taong ito ay walang maraming item sa kanila, kaya malamang lahat sila ay nahulog sa mga kamay ng eksperto sa manifestation realm sa ika-5 antas. Susunod, papatayin ni Yezuan ang pang-4 na antas na eksperto sa manifestation realm na nangangasiwa sa Sun Clan. Elder Kyo, nakakuha ako ng treasure map sa isang nakatagong lokasyon sa Sun Clan. Gusto kong ibigay ito sa iyo. Dumating si Yezuan sa labas ng silid ng elder ng blood-clad sect at sumigaw. Kriek! Bumukas ang pinto, at lumabas ang isang matandang mapula ang buhok. Mapa ng kayamanan. Tingnan ko. Panipi. Interesado din ang pulang buhok na matandang lalaki, dahil sinabi ni Yezuan na natagpuan niya ito sa isang nakatagong lokasyon sa Sun Clan. Maaaring ito ay isang bagay na mabuti. Oo, sinamantala ni Yezuan ang pagkakataong lumapit gamit ang mapa ng kayamanan, pagkatapos ay ipinasa ito sa matanda na may pulang buhok. Kinuha ng mapupulang matanda ang mapa at binuksan ito para tingnan, ngunit saglit na wala siyang makitang palatandaan. Para kay Yezuan, handa siyang samantalahin ang oras na sinusukat ng matanda ang mapa ng kayamanan para patayin siya. Ngunit sa sandaling ito, atake ng kaaway, isang paputok na sigaw ang kumalat sa buong Sun Clan. Atake ng kaaway, nang inig ang eksperto sa blood-clad sect ng Sun Clan. Kasabay nito, ang mapula ang buhok na matandang nasa harapan ni Yezuan ay biglang lumingon. Sakto na nakita ni Yezuan na binunot ang Skyquake Sword at sinaksak siya. Bastos ka, naglakas loob kang tambangan. Agad na ginamit ng mapupulang matanda ang kanyang all creation strength para makaiwas sa nakamamatay na strike, ngunit nagulat din siya. Kung hindi dahil sa paputok na sigaw na iyon, napatay na sana siya ni Yezuan. Sa sandaling ito, si Yezuan ay wala ring magawa. Alam niyang hindi siya ma-expose. Ang paputok na sigaw na iyon ay dapat galing sa iba pang miyembro ng blood-clad sect na nakatuklas sa mga eksperto ng 4 great clans at gustong bigyan ng babala ang iba. Ang walang kwentang teammate, nagmura si Yezuan sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa mga humahadlang sa mga eksperto ng 4 great clans, nagtagumpay sana siya. Gayunpaman, paano kung nabigo siya ng isang beses? Heartbreak Sword Technique, Heartbreak Sword. Hinawakan ni Yezuan ang Skyquake Sword at muling sinaksak ang pulang buhok na matandang lalaki. Ang Heartbreak Sword Technique ng Zhao Clan, nakilala ito ng mapupulang matandang lalaki sa isang sulyap at nagmamadaling ginamit ang kanyang all creation strength para itaboy ang Skyquake Sword ni Yezuan. Kasabay nito, hinampos din niya ang kanyang palad, na tumama sa balikat ni Yezuan. Kabanata 1107, Bang! Kumalat ang tunog at nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid. Gayunpaman, sinadya ito ni Yezuan. Matanda, subukan ang aking pamamaraan ng pagpatay sa aking mga mata. Natawa si Yezuan sa kanyang puso habang kumikislap ang kanyang mga mata. Mata ng pagkawasak. Whoosh! Ang pilak na hiwa ay tumagos sa hangin at agad na pinutol ang ulo ng matanda na nakasuot ng pula. Gayunpaman, sa parehong oras, siya ay pinuntirya rin ng mga tao sa paligid at inilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Pinatay niya si Elder Kyo. Mabilis, ipaalam sa emperador na nakadamit ng dugo. Sa susunod na sandali, ilang pulang ilaw ang tumaas sa kalangitan at pagkatapos ay sumabog sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Ang mga paputok na kulay dugo ay lubhang nakasisilaw. Sa kabilang panig, isang binata na may dugo sa palasyo ng diskusyon ng 4 na pangunahing angkan ang nagmulat ng kanyang mga mata at mabilis na lumabas. Exposed. So what? Ngumisi si Yezuan. Nakalusot lang siya sa Zhou Clan at kinokontrol lamang niya ang 5 third-level Manifestation Realm Protector. Para sa mga disipulo ng first level at second level Manifestation Realm, hindi pa niya sila pinapatay. Agad niyang pinatay ang daan palabas at pinatay ang 30 disipulo ng Blood-Flowed sect sa paligid niya. Matapos mamatay ang huling tao, mayroon ding napakalakas na aura na pumasok sa saklaw ng kanyang pangunawa. Ang eksperto sa 5th level Manifestation Realm na iyon.
Ang emperador na nakadamit ng dugo. Panipi, bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan. Narinig niya ang sinabi ng grupo ng mga disipulo kanina, ngunit hindi niya inaasahan na ang 5th level Manifestation Realm expert na nangangasiwa sa Golden Flame City ay ang young sect master ng Bloodcloth Sect, si Zuyi, na siya ring Zuyi Chanzi. Naglakas loob siyang tawaging emperador, medyo matapang siya. Emperador, anak ng langit. Ang young master ng Bloodcloth Sect na ito ay nang ahas na tawagin ang kanyang sarili na emperador na nakasuot ng dugo, kaya tiyak na mayroon siyang ilang mga kasanayan. Halika, hayaan mong patayin kita, emperador. Naghihintay si Yezuan sa Sun Clan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ding, ang host ay nag-trigger ng isang random na misyon. Patayin ang emperador na nakadamit ng dugo. Gantimpala, Divine Tree of Life Bloodline Advancement minsan. Biglang tumunog ang system notification. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Na-trigger ito sa wakas. Noon pa man ay may premonition siya na ang operasyong ito ay magti-trigger ng isang random na misyon, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay talagang magkatotoo. Kahit na ang pagsulong ng bloodline ng Tree of Life ay hindi kasing epektibo ng ibang mga bloodline, natural na hindi ito tatanggihan ni Yezuan dahil ito ay isang libreng regalo. Blood Rod Chanzi, matagal na kitang hinihintay. Umungol si Yezuan. Namumulaklak ang buong katawan niya ng gintong liwanag na parang araw. Matapos lumitaw ang brilliant golden armor, naglunsad siya ng pag-atake sa prinsipe na nakasuot ng dugo. Ang mga sinag ng gintong sword chi ay sumanib sa All Creation's Force at tumangay patungo sa Blood-Robed Emperor. Ikatlong antas ng Manifestation Realm. Natigilan ang emperador na may damit na may dugo. Hindi niya inaasahan na ang umatake sa kanya ay nasa ikatlong antas lamang ng Manifestation Realm. Gayunpaman, naramdaman din niya na ang all creation strength ng blade sa kanyang harapan ay halos kapantay ng isang 4th level Manifestation Realm martial artist. Bukod dito, ang pag-atake nito ay higit na nalampasan ng isang ordinaryong 4th level Manifestation Realm martial artist. Wala akong pakialam kung sino ka, mamatay ka. Ang Emperor of Heaven na nakasuot ng dugo ay walang sinabi at direktang lumaban. Isang gintong sword chi at isang escarlate na sword chi ang nagbanggaan. Boom! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw, at ang mga alon ng hangin ay umalangaw-ngaw. Lumubog ang mukha ng Emperor of Heaven na nakasuot ng dugo. Bahagya siyang nagulat at nakaramdam ng hindi komportable. Bilang young Lord of the Blood-Robed Sect, isang martial artist ng 5th level Manifestation Realm, hindi niya kayang pumatay ng 10,000 level Manifestation Realm martial artist sa isang strike. Isa lang itong kahihiyan. Crimson Blood Overflowing Sky. Ang Emperor of Heaven na nakasuot ng dugo ay nakahanda na upang punitin si Yezuan. Sa isang putok, ang tunay na chi sa kanyang katawan ay bumulwak ng walang kabuluhan at naging isang ulap ng dugo sa itaas ng kanilang mga ulo. Sinulyapan ni Yezuan ang ulap ng dugo sa itaas ng kanyang ulo. Nagkataon, ang ulap ng dugo ay nagpalawak ng ilang mga galami ng dugo at napahawak sa kanya. Ang hakbang na ito ay kinopya na ni Yezuan, ngunit dahil hindi pa niya pinagkadalubhasaan ang Blue Blood Technique, wala itong gaanong epekto. Divine Power, Dragon Catching Hand. Direktang binaliwala ni Yezuan ang mga galami ng dugo at naglunsad ng pag-atake sa Emperor of Heaven na nakasuot ng dugo. Kahit na ang Zhao family ay mayroon ding maraming divine powers, naramdaman ni Yezuan na mayroong isang kasabihan na napakahusay. Ang isang kasanayan ay maaaring lupigin ang mundo. Ang kakayahan sa paghihigpit ng Dragon Catching Hand ay napakalakas. Kasama ang Heartbreak Sword Technique at isang Movement Technique, sapat na iyon. Isang gininto ang kamay na nanghuhuli ng dragon ang lumitaw, ngunit ang Emperor of Heaven na nakasuot ng dugo ay naiwasan na ito. Sige, magtago ka. Tingnan natin kung sino ang mas maraming True Chi. Malamig na ngumuso si Yezuan sa kanyang puso. Sa mga tuntunin ng kakayahan sa pagbawi, hindi siya natatakot sa sinuman. Kumonsumo ng maraming True Chi ang banal na kapangyarihan, ngunit maaari pa rin siyang makabawi. Dragon Catching Hand, Heartbreak Sword Technique. Umiwas si Yezuan habang inaatake ang Blood-Robed Emperor of Heaven. Gayunpaman, ang Emperor of Heaven na nakasuot ng dugo ay hindi gumanti. Itong batang ito ay nagpapalapot ng ulap ng dugo. Ano ang balak niyang gawin? Si Yezuan,
na may Eye of Revelation, ay agad na nakatuklas ng munting panlilinlang ng Emperor of Heaven na nakasuot ng dugo. Ang mga galame na iyon ay talagang nang-aagaw sa mga ordinaryong tao sa kanilang paligid. Ang mga taong ito ay hinawakan ng mga galame ng dugo at agad na sinipsip ang kanilang dugo, na naging mga tuyong bangkay. Sa sandaling ito, whoosh whoosh, ang ulap ng dugo sa itaas ng kanyang ulo ay biglang nagsimulang gumalaw. Sa isang kisap mata, ito ay napalitan ng pulang bagyo. Naramdaman din ni Yezuan ang lakas ng pagsipsip, at ang kanyang figure ay patuloy na tinatangay patungo sa pulang bagyo. Kasabay nito, ang Emperor of Heaven na nakasuot ng dugo ay sa wakas ay naglunsad ng kanyang pag-atake. Kung ordinaryong tao, diretso silang tinangay ng pulang bagyo. Gayunpaman, ang lakas ng kaluluwa ni Yezuan ay maihahambing sa isang 4th level manifestation realm, kaya bahagyang nabawasan ang kanyang bilis. Hindi ako maaaring manatili sa hangin, kung hindi ay mamamatay ako sa isang kakilakilabot na kamatayan. Mabilis na naiwasan ni Yezuan ang pag-atake ng Emperor of Heaven na nakasuot ng dugo at damapos sa lupa. Sa lupa, ang kanyang 70% agility advancement ay magiging epektibo, at ang kanyang bilis ay maaabutan pa ang Blood-robed Emperor of Heaven. Gayunpaman, ang hindi niya maintindihan ay kung bakit pinalamutian ng Blood-robed Emperor of Heaven ang pulang bagyong ito. Gayunpaman, sa susunod na sandali, naunawaan niya. Hindi na kailangan pang umiral ang Golden Fire City. Lahat, mamatay. Ang mga mata ng Emperor of Heaven na nakasuot ng dugo ay kumikislap habang direktang sumusugod siya kay Yezuan. Tungkol naman sa pulang bagyo, direkta itong tumagos sa Golden Fire City. Hindi mabilang na mga tao ang nahuli dito at agad na pinagpira-piraso ng mga pulang dugong talam ng hangin. Ano? Ay massacre niya ang syudad. Nagulat si Yezuan. Napakalupit ng Emperor of Heaven na ito na. Nakasuot ng dugo. Hindi lang niya pinatay ang mga eksperto ng 4 na mahusay na pamilya, ngunit ngayon ay massacre niya ang lungsod. Sa pagkakataong ito ay isang bitag na itinakda ng Blood-robed sect. Ang kanilang layunin ay akitin ang mga eksperto ng 4 na mahusay na pamilya. Gayunpaman, pagkatapos makita si Yezuan, naramdaman ng Blood-robed Emperor of Heaven na sulit ito. Maaaring makipaglaban sa kanya si Yezuan sa 3rd level manifestation realm. Talagang siya ang nangungunang henyo ng 4 na mahusay na pamilya. Ang Emperor of Heaven na nakasuot ng dugo ay nagdiriwang kasama ang buhay ng mga inosenteng taong ito. Ikaw na emperador ng langit na may damit na dugo, panuurin mo kung paano kita papatayin. Galit na galit si Yezuan. Kahit na hindi pa siya nakagawa ng isang bagay tulad ng pagmasaker sa isang lungsod, ngunit ang Emperor ng langit na nakasuot ng dugo ay talagang ginawa ito sa harap niya. Nililigawan niya si kamatayan. Ikaw lang. Ang Emperor of Heaven na nakasuot ng dugo ay walang pakialam at nagpahayag lamang ng isang masamang ngiti. Kabanata 1108. Papatayin kita at lalampas sa ika-4 na antas ng manifestasyon realm. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Alam niya na ang magagandang bagay ay kinuha ng Blood-robed Emperor of Heaven. Hanggat napatay niya ang Blood-robed Emperor of Heaven, tiyak na makakalusot siya. At the same time, kaya niyang ipaghiganti ang mga inosenteng taong ito. Sa isang kisap mata, daan-daang tao ang natangay sa Scarlet Blood Storm at nagkapira-piraso. Para mapigilan ang Scarlet Blood Storm, kinailangan ni Yezuan na patayin ang Blood-robed Emperor of Heaven sa lalong madaling panahon. Anak, dapat makontento ka na maraming taong mamamatay kasama mo. Ang Blood-robed Emperor of Heaven ay ngumisi at naging isang stream ng liwanag na dumaan patungo kay Yezuan. Nasiyahan ang aking puwet. Umakyat si Yezuan para salubungin siya. Sa isang iglap, nag-away silang dalawa. Si Yezuan, na nag-activate ng Eye of Glory, kasama ng kanyang makapangyarihang kaluluwa at bloodline, ay maaaring makabawi sa pagkakaiba ng dalawang antas. Gayunpaman, sa ilalim ng pulang bagyo sa kabilang panig, ang mga tao ay patuloy na nagkakawatek-watek. Kung ito ay isang normal na bagyo, kahit isang eksperto sa spirit disaster ay maaaring makaiwas dito. Gayunpaman, ang pulang bagyong ito ay may suporta ng Manifestation Realm 5th level ng Manifestation Realm mula sa Blood-robed Emperor of Heaven. Maging ang mga alagad ng Blood-robed sect ay hindi makalaban dito. Young Sect Master, pakiusap tumigil ka na. Hindi, ayaw kong mamatay.
Young Sect Master, bakit mo ginagawa ito? Walang malay ang pulang bagyo. Hindi mabilang na mga tao ang natangay dito, kasama na ang mga disipulo ng Blood-Robed Sect at maging ang mga Guardians. Ang mga natangay dito ay hindi naligtas at lahat ay ginawang minasa na karne ng walang pagbubukod. Kasabay nito, pagkatapos ng napakaraming tao ay natangay sa kamatayan, ang pulang bagyo ay nagsimulang lumawak. Ito ang tunay na nakakatakot na bagay. Kung ito ay lumago, ang buong Golden Flame City ay talagang magiging isang tumpok ng mga guho. Kailangang malaman ng isa na ang buong Golden Flame City ay may milyon-milyong tao. Anong brutal na Blood-Robed Emperor of Heaven? Kunin mo ito. Ang layuning pumatay ay umusbong sa puso ni Yezuan. Dati, maraming lungsod ang minasacre ng corpsman, ngunit sa pagkakataong ito, personal na niya itong nakatagpo. Isang higanteng gininto ang espada ang biglang lumitaw at lumalas patungo sa Blood-Robed Emperor of Heaven. Walang hangganang espada ng Overlord. Hindi gaanong husay. Nakaharap sa higanteng gininto ang espada, ang Blood-Robed Emperor of Heaven ay mahinahong umiwas. Gayunpaman, sa susunod na sandali, alam niyang mali siya. Ang Tyrannical Emperor's Limitless Sword ay hindi umaasa sa paglaslas, ngunit sa walang anyo na presyon. Ang pressure na ito, kasama ng lakas ng all creations ni Yezuan, na pinagsama sa isa, ay walang katulad na lakas. Kotcha, hindi ito naiwasan ng Blood-Robed Emperor of Heaven. Bumagsak siya mula sa langit at ang kalahati ng kanyang katawan ay nakabaon sa lupa. Ang mga buto sa kanyang katawan ay direktang nabasag, at maging ang kanyang bungo ay ganoon din. Sa kabutihang palad, isa siya sa pinakamahusay sa ikalimang antas ng Manifestation Realm Martial Artist. Kung isa itong ordinaryong 5th level Manifestation Realm Martial Artist, malamang na namatay na siya sa ilalim ng sword strike na ito. Paano siya naging malakas? Ang Emperor of Heaven na nakasuot ng dugo ay nasa kawalan. Sa susunod na sandali, malapit na niyang tanggapin ang galit na pag-atake ni Yezuan. Ang ekspresyon ng Blood-Robed Chanzi ay nagbago ng husto. Mabilis niyang ginamit ang kapangyarihan ng lahat ng bagay upang buksan ang lupa at mag-drill sa lupa. Pagkatapos, nag-drill siya sa Red Blood Storm. Ngayon pa lang, nahuli siya ni Yezuan na wala sa sarili gamit ang Overlord's Limitless Sword. Kasabay nito, ang Blood-Robed Son of Heaven ay nagdusa ng matinding pinsala. Naunawaan niya na si Yezuan ay hindi isang taong dapat ipagwalang bahala. Ngayon, gusto niyang gamitin ang secret technique ng Blood-Robed Sect at putulin si Yezuan sa 1,000 piraso. Gayunpaman, biglang nagbago ang isip niya. Hahaha, sa tingin mo kaya mo akong patayin ng ganyan? Ang Blood-Robed Emperor of Heaven ay nagtago sa Red Blood Storm at tumawa ng malakas. Kasabay nito, ang sariwang dugo sa Red Blood Storm ay nagtipon patungo sa kanya at nagsimulang pagalingin ang kanyang mga sugat. What kind of movement technique was that? Nagtago talaga siya sa bagyo sa isang kisap mata. Nagulat si Yezuan. Ang pamamaraan ng paggalaw ng Blood-Robed Emperor of Heaven ay kahanga-hanga. Kahit na kinopya niya ito ay ang martial arts ng Blood-Robed Sect. Kung wala ang Emerald Blood Technique, walang silbi para sa kanya na matutunan ito. Ang dignidad na Blood-Robed Sect's Young Sect Master ay talagang duwag. Sige, panoorin kong basagin ko ang shell ng pagong mo. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Mata ng pagkawasak. Mata ng decomposition. Golden Dragon Catcher Hand. Ngayon lang, nandoon ang Blood-Robed Emperor of Heaven, kaya maaari lang niya itong atakihin. Kung aatakihin niya ang Red Blood Storm, hindi ba siya magiging target ng Blood-Robed Emperor of Heaven? Ngunit ngayon, ang Blood-Robed Emperor of Heaven ay nagtatago sa Red Blood Storm, kaya magandang pagkakataon iyon para sabay na umatake. Ang Red Blood Storm na ito ay 100 beses na mas malakas kaysa sa Red Blood Corpse King, at ito ay patuloy na lalago. Napakagulo noon. Gayunpaman, ang True Chi ni Yezuan ay libre. Sa ilalim ng kanyang nakatutuwang pag-atake, malinaw na lumiit ang Red Blood Storm. Bakit napakaraming True Chi ng batang ito? Nagulat ang Blood-Robed Emperor of Heaven. Sa ilang segundong ito, gumamit si Yezuan ng 12 ng mga diskarte at direktang pinahina ang Red Blood Storm ng halos kalahati. Sa isang labanan sa pagitan ng mga eksperto sa Manifestation Realm,
karaniwan nilang ginagamit ang manifestation force para umatake. Ito ay dahil ang paggamit ng mga diskarte ay kumonsumo ng masyadong maraming truth sheet, at ang patuloy na paggamit sa mga ito ay doble ang pagkonsumo. Gayunpaman, mukhang hindi huminto si Yesuan matapos gamitin ang kanyang mga diskarte ng 12-dosenang beses. Kung magpapatuloy ito, mawawala ang Red Blood Storm na ginamit ng Blood-Robed Emperor of Heaven ng maraming truchi para mapawi. Anak, inaamin ko, na napakalakas mo. Mapipilitan mo talaga akong gamitin ang galaw na ito. Sa sandaling bumagsak ang boses ng Blood-Robed Emperor of Heaven, itinuon ni Yesuan sa labas ang kanyang mga mata at nalaman na ang Red Blood Storm ay mabilis na lumiliit. Hindi siya umatake, ngunit ang Red Blood Storm ay naging mas maliit sa kanyang sarili. Hindi, ito ay gawa ng Blood-Robed Emperor of Heaven. Si Yesuan ay nagmamadaling tumingin gamit ang Eye of Revelation at nalaman na ang Blood-Robed Emperor of Heaven ay talagang nilalamon ng dugo ng mga patay na tao. Kailangang malaman ng isa na libu-libong tao ang namatay sa ilalim ng bagyong kumakain ng dugo. Matapos lumunin ng Blood-Robed Emperor of Heaven ang dugo ng mga patay, ang kanyang aura ay nagsimulang unti-unting lumakas. Kaagad, naunawaan ni Yesuan. Mata ng Nirvana, Dragon Catching Hand, Heartbreak Sword Technique. Mabilis na inatake ni Yesuan ang Red Blood Storm. Noong nakaraan, ang Red Blood Storm ay naging mas maliit dahil ang kanyang pag-atake ay nagpakalat ng kapangyarihan ng All Creations sa Red Blood Storm. Ngayon, ang Red Blood Storm ay naging mas maliit dahil ang Blood-Robed Emperor of Heaven ay gumamit ng isang lihim na pamamaraan upang lumunin ito. Biglang nakaramdam ng kaunting panghihinayang si Yesuan. Kung ginamit niya ang Overlord's Limitless Sword sa oras na ito, napakaganda sana ng epekto. Maaari pa nga niyang talunin ang buong Red Blood Storm. Sa kasamaang palad, ang Overlord's Limitless Sword ay ginamit para durugan ang Blood-Robed Emperor of Heaven, at hindi siya nito pinatay. Sa isang kisap mata, ang Red Blood Storm ay lumiit sa diameter na 100 metro. Ang aura ng Blood-Robed Emperor of Heaven ay halos 2 beses din na mas malakas kaysa dati. Anak, ikaw ay patay na karne. Pinunasan ng Blood-Robed Emperor of Heaven ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Whoosh! Isang malamig na liwanag ang kumislap, at ang Blood-Robed Emperor of Heaven ay mabilis na umiwas. Ang dugo na kinain niya ngayon ay pinadalisay niya, dahilan upang ang kanyang lakas ay pumailang lang sa isang malaking gilid. Ngayon, oras na ng kamatayan ni Yesuan. Ngunit nang mag-react siya, nakita niyang tumalikod siya at tumakbo sa malayo. Huli na para tumakbo ngayon. Bumulong ang Blood-Robed Emperor of Heaven at mabilis na hinabol siya. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay hindi tumatakas si Yesuan. Kabanata 1109. Brat, huwag mo nang isipin ang pagtakas. Sa isang sigaw, isang Bloodcloth Sect Elder ang lumukso sa hangin kasama ang isang grupo ng mga eksperto. Kanina pa kita hinihintay. Mabilis na sumugod si Yesuan patungo sa Bloodcloth Sect Elder. Whoosh! Ang heart-shattering sword ay tumusok sa hangin at tumama sa dibdib ng Bloodcloth Sect Elder. Pigilan mo siya. Mabilis na umiwas at sumigaw ang Bloodcloth Sect Elder. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanyang ulo ay direktang sumabog. Ang pumatay ay hindi si Yesuan, kundi ang 5 third-level Manifestation Realm Bloodcloth Sect Guardians na kinokontrol ni Yesuan kanina. Dati, hindi pinili ni Yesuan na patayin ang 5 taong ito dahil maaaring maging kapaki-pakinabang sila sa susunod. Ngayon, sila ay naging kapaki-pakinabang. Nagulat ang mga disipulo ng Bloodcloth Sect na naruroon. Hindi nila maintindihan kung bakit ang 5 Bloodcloth Sect Guardians ay palihim na umaatake sa Elder. Maaaring ang mga taong ito ay kasabwat ni Yesuan. Kasabay nito, si Yesuan ay sumugod na at nakolekta ang Universe Ring ng huling Bloodcloth Sect Elder. Hindi sapat. Hindi maganda ang ekspresyon ni Yesuan dahil kulang pa siya sa pag-level up. Kahit napatayin niya ang lahat ng nakapaligid na disipulo, hindi niya ito magagawang makabawi. Damn you, you can't be so tipid. Napakaraming yaman ang naaga, at wala kang iniwan sa iba. Nagmura si Yesuan sa kanyang puso. Ang target ng kanyang mga sumpa ay natural na ang Bloodcloth Emperor. Ang 4 na pangunahing pamilya sa Golden Flame City ay katumbas ng mga City Lords. Napakalaking scam para sa Bloodcloth Emperor na kunin ang ganoong kalaking yaman.
Kung hindi, si Yezuan ay nakalusot na at nabugbog ang Bloodcloth Emperor. Nang maramdaman ang malakas na humahabol sa likod niya, nagdilim ang ekspresyon ni Yezuan at pinili niyang tumakbo. Sa lupa, siya ay nagkaroon ng 70% pagtaas sa bilis ng paggalaw. Bilang karagdagan sa patuloy na panliligalig mula sa Dragon Catcher Hands at ang hindi namamatay na kayamanan, Megatron, ang Bloodcloth Emperor ay hindi makakahabol sa maikling panahon. Gayunpaman, may limitasyon sa oras ang kakayahan ng Bloodcloth Prince na dagdagan ang kanyang lakas. Sa makatuwid, ang plano ni Yezuan ay maghintay ng oras at hindi talaga makatakas. Kung hindi, maaari na lang niyang basagin ang kawalan at umalis. Bush Asterisk T Emperador na may damit na may dugo, halika at patayin mo ako. Galit na sigaw ni Yezuan habang tumatakbong parang baliw. Yung mga nagtataksil sa Bloodcloth sect natin, mamatay. Ang emperador na nakadamit ng dugo ay hindi nagmamadaling habulin si Yezuan. Sa halip, pinatay niya ang 5 third level na Manifestation Realm Enforcer bago hinabol si Yezuan. Ang tumatakas na si Yezuan ay parang tangke. Sinugod niya ang mga pader ng lungsod, na lumikha ng isang malaking butas sa mga ito. Nasa tuktok pa rin ang aura ng Blood-Robed Emperor of Heaven, kaya hindi naglakas loob na lumingon si Yezuan. Kung magpapatuloy ito, tatakas ang brat na iyon. Matapos humabol palabas ng lungsod, kumislap ang mga mata ng dugong anak ng langit habang muli niyang ginamit ang kanyang trompeta. 12 blood pillars, bitag mo siya. Ang true chi ay lumundag, at ang buong gabi ay agad na naging kulay ng dugo. Kaagad pagkatapos, bumagsak ang malalaking haligi ng dugo, direktang humaharang sa daanan ni Yezuan. Boom! 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 Huminto ang mga yabag ni Yezuan habang nakatingin sa napakalaking haligi ng dugo sa kanyang harapan. May daan-daang metrong puwang sa pagitan ng mga haligi ng dugo, ngunit nakikita niya na may mga siksik na sinulid na kulay dugo sa pagitan ng mga puwang. Kung siya ay puwersahang mag-charge, malamang na maputol siya sa hindi mabilang na mga piraso. Napakatalino ng kakayahan, gaya ng inaasahan ng Bloodcloth sect. Napabuntong hininga si Yezuan sa kanyang puso. Ang mga kakayahan ay nahahati din sa mga ranggo. Ang Dragon Catcher Hand ay isang mid-level na kakayahan ng Manifestation Realm, at ang Heartbreak Sword Technique ay isang mid-level na kakayahan din. Gayunpaman, ang 12 haligi ng dugo na ito ay malamang na isang mataas na antas ng kakayahan. Gayunpaman, mabilis na nag-react si Yezuan at natural na hindi nagmamadali ng walang taros. Mata ng Nirvana, mata ng Nirvana, dalawang ilaw na pilak ang kumikislap, na direktang naghihiwalay sa mga sinulid na kulay dugo sa pagitan ng mga haligi. Habang inaayos ang mga sinulid na kulay dugo, direktang dumaan si Yezuan sa kanila. Ang nakasuot ng dugo na anak ng langit ay hindi masyadong bihasa sa pagkilos na ito. Kung hindi, ang mga linya ng dugo ay nahati ang mata ng Nirvana sa halip na maputol ng mata ng Nirvana. Nang makitang matagumpay na dumaan si Yezuan, kumislap ang mata ni Son of Heaven na may dugo, at galit siyang sumigaw, bitag siyang muli. Boom! Ang 12 haliging kulay dugo ay biglang umangat sa ere. Pagkaraan ng ilang linggong bumagsak sa himpapawid, mabangis silang bumangga sa harap ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, pinalibutan nila si Yezuan ng mahigpit na. Wala nang puwang. Ano, kaya mo yan? Nagulat si Yezuan. Ang 12 haligi ay nagkataong natakpan ang kanyang harapan, likod, kaliwa, at kanan. Wala man lang puwang, pataas-baba lang ang natitira sa kanya. Sa oras na ito, isang ulap ng dugo ang namuo sa itaas ng kanyang ulo, at pagkatapos ay bumagsak ang isang higanteng kampana ng dugo. Ang masama pa ay nang bumagsak ang 12 haliging kulay dugo, nagbuga sila ng sizzling sound. Ang buong lupa ay agad na naging dagat ng dugo. Ang brilliant golden armor ay walang ingat na nadikit sa kaunting dugo, at naagnas at tumagos. Anak, hindi ka makakatakas. Dumating ang tinig ng anak ng langit na duguan. Ganun ba? Walang pakialam si Yezuan kahit kaunti sa harap nitong halos perpektong selyo. Habang kumikislap ang kanyang mga mata, isang walang laman na pinto ang bumukas sa kanyang harapan. Gayunpaman, hindi siya dumaan dito. Sa halip, diretso niyang tinusok ang walang laman na pinto gamit ang kanyang espada. Nakakasakit ng puso na sword technique. Whoosh! Umalangaw-ngaw ang tunog ng isang bagay na bumabagsak sa hangin,
ngunit nanggaling ito sa labas ng 12 halijing kulay dugo. Pagkatapos, isang pu na tunog ang narinig. Ito, imposible. Ang nakasuot ng dugo na anak ng langit, na nasa labas ng 12 haligi ng dugo, ay nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwalang pagkahulog niya mula sa himpapawid. Ang kanyang puso ay nahati sa kalahati, at ang nakasuot ng dugo na anak ng langit ay namatay sa kaunos-lunos na lugar. Sa loob ng 12 halijing kulay dugo, tumingin si Yesuan sa walang laman na pinto sa harapan niya at nagpakita ng bakas ng ngiti. Sa kabilang bahagi ng walang laman na pinto ay ang lugar na kanyang nadaanan. Ang kanyang espada ay direktang tumagos sa likod ng anak ng langit na may dugo sa hangin. Sok, sok, sok. Natutunan ko talaga ang legendary hitting a bull through a mountain. Ngumisi si Yesuan sa kanyang puso. Pinagmasdan niya ang 12 haligi sa paligid niya at ang higanting kampana ng dugo sa itaas ng kanyang ulo ay nawawala. Kasabay nito, isang notification ang tumunog sa kanyang isipan. Ding, natapos na ng host ang random mission at matagumpay na napatay ang dugong anak ng langit. Ang gantimpala ay ang Divine Tree of Life Bloodline Evolution. Ang random na misyon ay natapos, at ang Divine Tree of Life Bloodline ay umunlad. Ito ay napakagandang balita para kay Yesuan. Sa pagbuti ng bloodline ng Divine Tree of Life, tataas din ang kanyang resistensya sa lason. Dagdag pa rito, tataas din ang kanyang life force recovery speed at chi recovery speed. Nangangahulugan ito na maaari niyang gamitin ang mga supernatural na kapangyarihan ng mas masigla sa hinaharap. Dugong anak ng langit, ang nahulog na anak ng langit, hayaan mo akong makita kung gaano karaming magagandang bagay ang nakuha mo. Bumulong si Yesuan at mabilis na lumapit para kunin ang universe ring mula sa dugong Son of Heaven and Earth, at pagkatapos ay tiningnan ito. Tulad ng inaasahan, ang lahat ng magagandang bagay ay nasa iyo. Ang mga soul crystal lang ay may higit sa 200,000. Hindi nakaimik si Yesuan. Nang walang ibang salita, nilunok niya ang lahat ng mga kristal ng kaluluwa. Ding, nakalusot ang host. Kasalukuyang nasa ika-4 na antas ng Manifestation Realm. Ding, nakalusot si Wei Zhenchen. Kabanata 11:10. Ding, nakalusot ang host. Kasalukuyang antas ng Manifestation Realm. Ding, nakalusot si Wei Zhenchen. Ding, nakalusot si Wei Zhenchen. Tatlong notification ng system ang magkakasunod na tumunog. Marami pa ring ores at kayamanan sa Blood-Robed Emperor's Universe Ring, kaya nakapasok si Wei Zhenchen sa ika-5 antas ng Manifestation Realm. Kung ang kasalukuyang Yesuan ay haharap muli sa Emperor na nakasuot ng dugo, hindi na siya kailangang tumakbo. Maaring mapatay niya ito sa ilang minuto. Hindi. Imposible. Patay na ang young sect leader. Bilis. Takbo. Bumalik ka at ipaalam mo sa sect leader. Sumuko ka sa Golden Fire City. Ang mga disipulo ng Blood-Robed sect sa di kalayuan ay nagkalat at tumakas sa lahat ng direksyon. Hindi nila akalain na ang Blood-Robed Emperor, na nasa ika-5 antas ng Manifestation Realm, ay mamamatay sa kamay ni Yesuan, na nasa ika-3 antas ng Manifestation Realm. Sa pagtingin sa 12 ng mga disipulo ng Blood-Robed sect, naisip ni Yesuan sa kanyang sarili, ang balita ng pagkamatay ng Blood-Robed Emperor ay tiyak na makakarating sa Blood-Robed sect. Sa panahong iyon, ang 8 pangunahing angkan ay kailangang tiisin ang galit ng leader ng sekta. Sa makatuwid, hindi niya maaaring pabayaan ang mga taong ito. Kailangan niyang patayin silang lahat para makabili ng oras. Sa sandaling iyon, mabilis siyang nag-charge. Gayunpaman, hindi niya napansin na ang emperador na nakasuot ng dugo na nakahandusay sa lupa ay may hindi kapansin-pansing pagbabago. Ang puso na naputol sa kalahati ng Heartbreak Sword Technique ay biglang umagos ng isang patak ng dugo na naglalaman ng malaking halaga ng enerhiya. Ang patak ng dugo ay direktang lumipad papunta kay dantian ng emperor na nakasuot ng dugo. Pagkatapos, nagsimulang gumaling ang puso ng emperador na may damit na dugo. Kasabay nito, ang kanyang buong katawan ay nagsimulang sumailalim sa isang napakalaking pagbabago. Si Yesuan, na nasa malayo, ay nagkataong pinatay ang lahat ng mga disipulo ng Blood-Robed sect at inagaw ang kanilang universe ring sa parehong oras. Gayunpaman, sa sandaling iyon, bigla siyang nakaramdam ng pambihirang aura at agad niyang ibinaling ang tingin. Natulala siya sa nakita.
Ang emperador na nakasuot ng dugo na kakapatay niya lang ay tumayo ng mag-isa. Paano naging posible iyon? F***sick. Nabuhay ba siya? Nagulat si Yezuan. Kahit nasanay na siyang makakita ng mga bangkay at espiritu ng labanan, hindi niya naintindihan kung paano nabuhay muli ang emperador na nakasuot ng dugo. Ang emperor na nakasuot ng dugo ay namatay lamang ng ilang segundo, ngunit nabuhay siyang muli. Ano ang nangyayari? Walang paraan na hindi siya mamatay pagkatapos na tamaan ng Heartbreak Sword. Kung hindi siya namatay, ano ang mayroon sa tunog ng notification? Dapat ay natapos na ang random na misyon. Imposible, ang Blood Rogue na Chanzi ay patay na. Ang aking Tree of Life bloodline ay minsan nang nag-evolve. Ang misyon na ito ay natapos na. Si Yezuan ay labis na naguguluhan. Gayunpaman, nakikita niya na naging iba ang nakasuot ng dugo na si Tianzi. Iba talaga ang aura niya kumpara kanina. Dahil hindi ka namatay, papatayin kita ulit. Mahigpit na hinawakan ni Yezuan ang Heaven Shaken Sword sa kanyang kamay. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyari sa nakasuot ng dugo na prinsipe ng langit, kailangan na lang niya itong patayin muli. Ngunit sa sandaling ito, ang nakasuot ng dugo na si Chanzi sa kanyang harapan ay biglang nagunat ng kanyang mga kalamnan at buto. Ito na ba ang bago kong katawan? Hindi ganoon kasarap sa pakiramdam. Ang Blood-clad Emperor of Heaven ay mukhang tamad. Nang marinig ito, nang inig si Yezuan. Bagong katawan, nagtaas ng kilay si Yezuan. Saglit na hindi maintindihan ng utak niya ang ibig sabihin nito. Pagkatapos magsalita ng Blood-clad Emperor of Heaven, ang kanyang tingin ay nahulog kay Yezuan at sinabing, "Anak, maraming salamat. Kung hindi ko alam kung kailan ako maipanganak na muli." Muling pagsilang. Nang ang dalawang salitang ito ay nahulog sa tainga ni Yezuan, may biglang lumitaw sa kanyang isipan. Rebirth, Realm, Undead Realm, Panipi. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Ang mga powerhouse ng Rebirth Realm ay maaaring muling magkatawang tao, habang ang mga powerhouse ng Undead Realm ay maaaring ipanganak muli mula sa isang patak ng dugo. Maaaring ang Blood-clad Emperor of Heaven ay isang super powerhouse sa kanyang nakaraang buhay. Nang marinig niya itong binanggit ni Zhao Ku noon, naramdaman niyang napakalayo nito. Ngunit ngayon, nakatagpo niya talaga ang reincarnation ng isang walang katulad na powerhouse. Ito ay sadyang masyadong sampain. Anak, kahit na tinulungan mo ako, pinatay mo rin ako. Ako, si Mo Shai, ay kailangang maghayganti. Huwag mag-alala, ako, si Mo Shai, ay may mga patakaran. Kung makatiis ka ng isang galaw, hindi na ako aatake ulit. Ako ay partikular na tungkol sa pagpatay sa isang galaw. Panipi, dahan-daang sinabi ng Blood-clad Emperor of Heaven. Mo Shai. Nang marinig ang pangalang ito, itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay. Natitiyak niyang nagising na ng Blood-clad Emperor of Heaven ang kanyang minanang alaala, na nangangahulugan na siya ay isinilang na muli. Sa kanyang nakaraang buhay, ang Blood-clad Emperor of Heaven ay tinawag na Mo Shai, at isa rin siyang assassin. Nang natulala si Yezuan, isang madugong liwanag ang kumislap at agad na tumagos sa brilliant golden armor ni Yezuan, at sa parehong oras, ang kanyang puso. Isang galaw na ang lumipas. Kung hindi ka mamatay, kakayahan mo na. Gayunpaman, ako, si Mo Shai, ay isang beses lang nabigo bago ako muling nagkatawang tao. Panipi, nang matapos ni Mo Shai ang kanyang pag-atake, diretso siyang tumalikod at umalis. Si Mo Shai at ang Blood-clad Emperor of Heaven ay parehong iisang tao, ngunit ang isa ay mula sa nakaraang buhay at ang isa ay mula sa kasalukuyang buhay. Dahil isinilang siyang muli, natural na kailangan niyang tulungan ang Blood-clad sect na malutas ang ilang problema. Ang mga problemang ito ay natural na ang apat na dakilang pamilya. Sa sandaling ito, si Yezuan, na tinusok ni Mo Shai sa puso, ay dahan-daang nahulog mula sa langit. Flop! Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa, na nagdulot ng isang mahinang tunog. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Mo Shai ay si Yezuan, na tinusok sa puso, ay hindi patay. Napakalakas nitong si Mo Shai. Nakalusot na ako, pero hindi ko alam kung paano siya umatake. Nakahiga si Yezuan sa lupa, nagpapanggap na patay na. Ang kanyang puso ay nasa kaguluhan. Buti na lang at nasa kanya ang Eye of Eternity.
Kung hindi, sapat na ang espadang iyon para patayin siya. Bagamat ang blood-clad Emperor of Heaven at Mo Xiaoyi ay iisang tao, pagkatapos na patayin ni Yezuan ang blood-clad Emperor of Heaven, ginaising ni Mo Xiaoyi ang kanyang minanang alaala at nabawi ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Nahulaan ni Yezuan na ang Mo Xiaoyi na ito ay hindi bababa sa isang eksperto sa Rebirth Realm na muling nagkatawang tao sa ilang kadahilanan. Nagkataon, si Mo Xiaoyi, isang manlalakbay sa Rebirth Realm, ay nakatagpo niya. Kung ito ay isang ordinaryong tao na nakasakit ng isang eksperto sa Rebirth Realm sa Manifestation Realm, ang kanilang mentalidad ay matagal nang gumuho. Sinabi ni Mo Xiaoyi na gagamit lang siya ng isang galaw. Kung hindi ako mamamatay pagkatapos ng isang galaw, iyon ang kakayahan ko. Naalala ni Yezuan ang bagay na ito. Nangangahulugan ito na kung muli siyang makikilala ni Mo Zoyi sa hinaharap, hindi niya ito aatakihin. Gayunpaman, posible bang makilala siya muli? Si Mo Xiaoyi ay isang eksperto sa Rebirth Realm sa kanyang nakaraang buhay, at walang mga eksperto sa Netherworld Realm dito. Siguradong hindi na siya tutuloy dito. Hindi maganda, itong si Mo Xiaoyi ay nanatili sa Blood-clad sect sa buhay na ito. Ngayong ang Blood-clad sect ay may konfirhan sa 4 na dakilang pamilya, itong si Mo Xiaoyi ay hindi pumunta at patayin ang 4 na dakilang pamilya, tama ba? Sa pag-iisip nito, ang ekspresyon ni Yezuan ay lubos na nagbago. Si Luoluo ay nasa Zhao family pa rin. Akmang sasabak na siya sa ere at aalis, bigla siyang sinenyasan ng system.